Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, October 25, 2023. So, medyo lumaban ng konti si PSE Market. At nagkaroon tayo magic close kanina, di ba? So, nag-close tayo is positive naman. 0.24%. So, malit nga lang. Grabe yung lit ng kandila natin. So, nag-close tayo. 6,000 pa rin naman. 6,054.5. And kahit pa paano, meron tayong good news na maliit. Meron tayong 20.08 million net foreign buy. So siguro may mga nag-bargain hunting dito sa market natin. Pero mapapansin mo, mahina pa rin kasi nga malit lang naman yung pumasok na foreigners dito sa ating market. At most likely sa Friday siguro natin malalaman kung sino yung mabubuhusan dito sa mga stocks natin. Kasi sabi natin, medyo mahaba po yung bakasyon natin by next week dito sa Philippine market. Di ko alam kung 1 week yun or 4 days. Wala pa naman tayo nabasa na disclosure sa mga Philippine stocks natin. Okay, so anyway, medyo long weekends po, long holidays po kasi yung pag-uusapan natin dito sa market natin by next week naman. Okay, so ito pa rin yung ating mga trending stocks. So laging nasa unahan si dito natin. Medyo nag-up siya ngayon, 2.06%. So parang nag-bottom siya ng konti, no? So after ng medyo malakas-lakas na drop niya last time. So meron siyang net foreign sale, malit lang naman, negative 1.2 million si dito natin. Okay? Tapos next si PHR, ito medyo marangkada na. So nag-up siya ng 4.17%. So nandito yung mga traders natin. Overbought na yata to si PHR. Mamaya silipin natin yung kanyang pinaka-chart. Tapos sila pa rin, no? FCG. Ito naman, nag-bounce ng konti, 1.59%. Meron siya net foreign buy na 3.4 million. Tapos si Alter, sumama dito sa trending stocks natin kasi nag-up siya ng 2.33%. So isa sa mga winners na hindi natin napansin, itong CEI, nag-up siya ng 5.98%. So marangkada na siya after magkaroon siya ng mga good news. Alam ko meron siyang investor na pumasok sa kanya kaya medyo good vibes yung mga traders natin dito kay EI po natin. And then si SUP, so hindi pa rin tapos yung kanyang correction. Pinag-uusapan siya kasi padiretsong pababa yung kanyang price action. Meron siyang loss na negative 2.11%. So patuloy pa rin na bumababa. And then meron siyang maliit na foreign sell, negative 2.26 million naman. So, hindi nasama si si ASIN at saka si Converge kasi sila yung humatak sa market natin nung umaga. Pero pagdating ng pre-close natin, hindi na sila yung top notcher. So, nagbago ng konti. Nung umaga, umabot tayo 0.5%, di ba, yung index natin. Akala ko okay na yun kasi nag-bounce sa US market, sinabayan natin yung galaw po ng global markets. Pero yun nga, binawi din siya. And then nagkaroon lang ng magic close kaya nag-up tayo ng 0.24%. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual po, yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin yung ating video para mag-buy, sell, or hold na ating stocks. So meron kasing risk na involved naman sa kanya. Due diligence lang po and then double check mo na lang po yung mga stocks na binibili mo. Follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa trending stocks. Or kung gusto mo, join ka dito sa ating pinaka-trading group. So meron tayong community. Check na lang po yan. So sa mga nakasubscribe, maraming salamat ulit sa nanonood dito sa Trending Stocks, Company Reviews, yung mga sample trades natin, yung ating mga basic indicators. Yan, hindi pa rin tayo nakapagdagdag ng bagong video sa kanya. Building your fundamentals, yung ating mga risk management, plus yung ating PSE market studies naman. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga play turning games naman. Medyo marangkada kasi ng konti yung mga cryptos natin. Si Bitcoin, di ba, nag-stay naman siya ng 34K as of this time. So medyo bullish pa rin yung galaw ng ating mga cryptos. Okay? So maglalagay tayo ng video one of these days. So follow mo din ako dito sa social media, dito sa ating Facebook account. So check mo na lang po yung mga post natin. Ganun din dito sa ating Facebook page. Ayan, so yung mga post po natin dyan. Bodega Peak para sa mga articles natin sa local market, dito sa US market. At saka dito sa cryptos, money earners, yung mga side hustles natin. So sharing lang naman yan. Double check mo na lang po. Tapos wala yung Twitter natin na saglit, buksan natin. Nakalimutan kong buksan si Twitter. Pero nakita ko na yung pinaka-summary ng index natin. So may na-post tayo kanina. So silipin lang natin siya.
para natin nangyari kanina umaga. Ayan. So meron tayong net foreign buy na 20.08 million. Good sign kahit papaano at merong humaharang doon sa pagbagsak natin sa 6,000 level. So mababa pa rin yung turnover value natin is 3.63 billion. So hindi pa rin ganun kalaki yung mga nagtitrade po dito sa market. So medyo namerde yung ibang stocks natin dito sa holding firms. Halimbawa, nag-up siya ng 0.58% as sa finance. Di ba medyo anto tinamaan kapon? So nag-up naman siya ng 0.66%. So namula dito sa property, si Ali bumagsak negative 0.42% and services, negative 0.43%. Okay? So tingnan natin yung mga posts natin. BDO, marami ako nabasang post dito. So naglabasan na kasi yung earnings niya. Meron siyang net income, laki no? 53.9 billion for 9 months. 2023 from 40 billion last year. Ayan, so kumita pa siya. And then si Ali, meron siyang dividendo. Regular cash dividend of 0.2231 per common share. Jollibee nag-up to. So meron siyang Common Man Coffee Roasters will open first PH store at Ayala Triangle Garden. So may bago siyang investment siguro dito kay Coffee Roasters natin. ICT negative 0.5. SPICT acquires 2 new Mitsui hybrid RTG cranes. Okay, yung crane, mga gamit lang yan. SMPH, meron siyang good news dito, SM Prime to open SMCT Santo Tomas, Batangas in October 27. So talagang all over the Philippines yan, no? SM natin. Okay, yung summary kanina. Okay, so ito yung results ni BDO. So dami tayong post sa kanya. Net income is up siya ng 35%. Okay, so medyo maganda yung kanyang earnings. Ali, so meron siyang dividendo na ibibigay. Mercado Barkada, quick takes from around the market. So meron siya dyan. Union Bank launches new line of credit cards. Jollibee Group says it will soon open first branch of Singaporean chain Common Man Coffee Roasters in Ayala Triangle. Euromed Laboratories declares a regular cash dividend of 0.035, so maliit lang. Sinaw, ayan, di pumitik Sinaw. NARC Corporation is planning a collaborative project to offer on-demand advanced IT. Cebu Ice partnership with green fuel suppliers. Pure Gold, 2.1%. So alam natin yan dati pa. BPI, short-term offer run for fixed rate bonds. FLI launch Philinvest Innovation Park in New Clark City. Si Alter, ano ba ang catalyst natin? Meron siyang na-secure na Quezon Provincial Approval for Alabat Wind Farm. Ayan, so may bago siyang project. Kaya pala, pinag-usapan tong si Alter natin. FGen, liquefied natural gas terminal constructed south of the capital region is on final stages. US shares up, so yun din po yung nakatulong sa sentiment natin dito sa market kanina umaga na binawi din bago mag-second half. Pure Gold, update stores openings in 9 months. EEI, ito po yung sinasabi natin. Ito yung catalyst na niya. So invest 743 million more on EEI Limited. So parang may bago siyang project na gagawin. So for units projects, ayan. So nag-infuse ng capital. So good, nagustuhan siya ng investors. So ito yung mga ongoing dividends scheduled for October 26 to November 16. So palakayan natin para makita natin yung mga viewers natin. So si Meg, meron siya DDMPR, Aslag, si Fruit, PSB, HTI at saka si FCG. Ayan. So yung ex-date, karamihan sa kanila is November. Itong si Meg, October 26. So ngayon dapat meron ka na kung gusto mong o kung nakahabol ka sa dividends ni Meg natin. Malaki din yun, di ba? 3% din yung binigay naman niya. Boulevard Holdings says Boracay Beach Resort to welcome guests by 2026. Alter, okay na yan. LNG Batangas Terminal nears completion, EEI. Ayan, may mga news din tayo sa kanya. Merong share buyback transaction para kay SSP at saka kay Ali. Ayan. Dito Telecom Corporation chairman, there's a stake in the corporation. So nag-sync na siya with the latest sale of 16.18% or 3.3 billion shares of Dito CME to raise
3.3 billion. Ayan. So parang naka-exit na rin ba si Mr. Dennis Oy natin. Ito yung galawan natin kagabi. So medyo okay sila. So kaya yung sentiment natin noong umaga medyo okay. Si Bitcoin natin umabot nga siya ng 35K. Tapos si now meron siyang catalyst pero hindi naman pumitik. US stocks rally, VIX tumbles after 10-year treasury yield backs away from 5% level. Laki no. Normally maka 2 to 3% lang to eh. So, maabot na siya ngayon ng 5%. Tapos yung mga galawan ng mga IPO stocks at saka yung mga REITs natin, which is overall picture, hindi pa rin naman ganun kaganda. Okay? And ayun, sa mga gusto pong sumali sa trading group natin, as usual, is always open po yung ating Patreon channel. So, check mo na po yan kung gusto mong magkaroon ng guide sa trading investing sa Philippine market. So, pwede ka pong sumali dito sa trading group naman natin. Okay? So, refresh natin tong si to Trade Asia Prime. So, nung umaga, parang clickbait si PSE natin kasi medyo pumitik siya eh. Maabot siya ng 6,080. So, nag-up yan ng around 0.5%. Pero at the same time, mga mag-10 yata to o 10:30, binawi din niya kaagad. So, dumiretso tayo, second half bumagsak until 6,026 at then nagkaroon tayo ng magic closing. Kasi merong pumasok na kahit papano 20 million dito sa market. Meron siyang 0.24% na gain. Tapos yun nga, traded value is 3.09. So mataas naman siya ng konti as compared kahapon kasi 2.8 o 2.3 yung nakita natin na galawan dito sa market. So walang foreigners. So panalo si finance natin at saka si industrial ba to? 0.66 is finance and then holdings pala. So dito sa holdings, sino ba dyan? JT Cap, maganda pa rin galon JT Cap, 3.26. So siya yung nagpaangat at saka si ASN bumawi 3.55%. Ito sa Converge bumaba sa 1.63. Kanina mga 3% din yata yung galaw niya. SMC is 1.26. So grabe naman tong drop ni Wilcon natin. Nangyari dito? Baka mababa earnings na to. Laki oh. Negative 8.41%. CNPF negative 4.7%. And then si Pure Gold is 2.11%. Ayan. So yan pa yung galaw natin. Kawawa naman to si Wilcon. Medyo medyo battered si Wilcon dito sa blue chips natin. Okay? So ito po yung galawan ng mga winners natin. Si ECP, pinapitik na naman. 15.73%. Si Web, ayan, medyo panalo ang galaw ng Web. 6.94%. EI, ayan, maganda yung chart. 5.98%. Aslag, 4.84%. Si Mark, 4.17%. Nag-bounce si Green. 3.9. PHR is panalo pa rin. 4.17%. SGI, ngayon lang ulit natin nakita, 3.33. Metrobank, 2.97. Union Bank is 2.81. So dito naman sa loser, si Wilcon nga, 8.41. Si Plus, nag-giveaway na si Plus, 7.69%. Tapos na yung news niya kasi. PXP, minus 5.25. CNPF, so mga blue chips, 4.7% drop. Balay at saka si OLHC, more than 3%. CLI minus 2.67 and then Silan is minus 2.53%. Yan. So marami pa rin namang mas marami pa rin yung mapula dito sa galawan ng market natin. Kahit paano meron tayo pumasok na 20 million na net foreign buy naman. Okay? So anyway, gumanda ng konti yung hopefully hindi siya hindi siya kasi pwede kasing pagdating ng ang in-expect ko personally kasi Friday tapos magpa-Friday na, 'di ba? Tapos medyo matagal po yung holiday. Baka meron siyang buhos pagdating ng Friday. So, hopefully ang closing natin kahit na mababa pero Dow G lang siya. Hindi siya full candle na ganito yung namumula kasi very sentiment 'yon. So, makikita natin Thursday, Friday kung mabubuhos pa yung foreigners or kung mag-hold na yung mga natira pa na foreigners sa market natin. So, dito lang tayo malapit sa oversold condition. Tapos yung MACD formation natin is hindi rin naman siya kaganda. Okay? So, descending triangle yung yung overall picture natin ngayon. Ayan. So, pero ang pinaka best case scenario natin, sabi natin, double bottom tayo dito sa 6,000. Tingnan natin kung magkaroon siya ng support talaga diyan sa 6,000 level. Kasi malit lang naman yung yung nakita natin na 20 million na yon. Parang pahapyaw lang na pinitik yung ibang stocks. Okay? So ito po yung galawan dito sa bandang US market. So meron kayong bounce dito sa US natin.
kasi sumasabay tayo eh. S&P is negative 0.32, medyo baba. Dow Futures 0.15. Ayan, laglag si Nasdaq. Negative 0.56 yung kanyang futures naman. So dahil ganyan, pa-drop na naman. Yung ating European market is mapula. Pero dito sa Asian market, na tayo nag-bounce na. Nagkaroon na siya ng technical bounce. Yung iba mapula pa rin, pero mas marami na yung nagberde. Dito sa chart makita mo na mas marami nagberde sa kanila. Okay? Sumabay ng konti si Philippine markets natin. So dito sa crypto, refresh natin siya. Mataas pa rin naman siya kasi 34K si Bitcoin. Meron siyang konting pullback, negative 0.72. Pero malakas yan kasi umabot siya ng bigla ng 34. Nung last na review natin last week is nasa lang siya, di ba? 26K. So Ethereum is 1.7K, so tumaas. And then si BNB is 224. Rather bumaba, nagbabaan sila ng more than 2% naman. So dito sa bandang baba, pullback rin yung iba. Ayan. So medyo pullback din yung ibang cryptos natin. Pero mataas pa rin yung level niya kasi umabot na tayo ng 34K dito sa mga cryptos natin. Wala pa masyadong nagpaparamdam sa atin ng mga play to earn games. Ayan, hindi rin natin masyadong nasubaybayan pa as of this time kung pumipitik ulit. Kasi pag ganito na medyo merong pitik si Bitcoin, yung mga play to earn games meron din. So nagsasabay lahat ng cryptos natin. Okay? So yun lang muna yung nakita natin sa global market at saka sa cryptos. So refresh natin to and then pag-usapan na ulit natin si dito. Siya yung nanguna ulit dito sa trending stock. So talagang siya, no? Ang daming nakabantay kay dito. So medyo nahirapan siya. Nag-try siya na bumalik dito sa bandang taas. Pero naman, di ba? So medyo pumitik siya ng konti. So berde yung galaw. Pero medyo nahirapan siya based dito sa galaw niya dito sa 3.1. Ayan, too early to say naman. Pero medyo bearish pa rin yung style niya kasi below tayo ng RSI 50, no? Below tayo sa kanya. So tapos yung MACD is medyo mahina yung galaw. Ayan, so pares siya. So medyo bullish na tayo ulit pag lumampas ulit tayo dito sa RSI 50. So medyo nauntog kasi dalawang untog na siya dito. So depende sa tingin ng traders natin bukas. Pero anyway, baka mahirapan tayo makabalik pa rin dito sa bandang taas, no? Wala kasi tayong bagong meron ba ulit? Wala tayong makita na bagong catalyst para kay dito. Ay kung mag-stay lang siya dito sa slightly below 3 pesos until magbakasyon tayo, then kahit pa paano, good vibes na rin. Kasi mataas pa rin naman siya kumpara dito sa previous na breakout candles po ni dito natin. Okay? So, gaano kalaki na lang o gaano kalit na lang yung hawak ni Mr. Dennis Uy dito sa CME natin. So, nag-up siya ng 2.06%, 1.2 million na foreign sell. Call Timson ang buyer and then FMS Regis yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, yun po yung galawan. Next, si PHR. Panalo si PHR natin. Meron pa rin pumipitik, no? Kahit na bagsak yung ating mga stock. So medyo nag-breakout siya dito sa double top na sabi natin. Pero talagang marangkada siya, no? Lakas ng volume, Ayan, no? Laki ng volume niya. So overbought na siya pero hato pa rin, no? Tinutulak pa rin yung price nitong CPHR natin. So ngayon, medyo may konting untog siya pero winner pa rin naman siya eh. So 1.05 yung pinaka next na resistance na tinatahak nitong CPHR natin. So i-clone natin to para makita natin yung kanyang channel. Yan. So ganyan po yung channel ni PHR natin. So uptrend. So natuloy siya na natuloy, no? Yung mga candle niya, kagaya ng ginawa niya dito last time, parang bearish siya kung titignan mo. Pero umakyat pa rin na umakyat yung kanyang pinaka-price action. Congrats po dun sa mga nagtiyaga kay PHR natin. So up siya ng 4.17%, 50K net foreign buy, Mandarin Luis ang buyer, and then Call Abacus yung ating pinaka-main seller. Wala tayong bagong news kay PHR. Next, FCG. So medyo lumaban din siya ng konti pero bearish pa rin yung ating chart sa kanya. Tingnan natin. So nagkaroon siya ng temporary bottom, no, dito sa 0.6180. So nag-try na mag-recover yung MACD natin. Tingnan natin for the coming few days kung good vibes ba yung Dow Jones na yan or may ipit pa rin siya dito sa ilalim ng descending triangle formation na dinodrawing natin or dito sa ilalim ng MA9. So ngayon kasi medyo malakas yung resistance sa MA9, layo ng ng candles natin. So talagang yung buhos na to, yun yung naging catalyst sa kanya. So mantakin mo yung kinain niya na
gains mula sa peak niya is halos 20% na rin yung binalik itong si FCG natin. Bumalik kasi dito sa support area. Okay? So tingnan natin for the coming few days kung maka-recover itong si FCG, pero lumalaban naman. Yung kanyang price is nag-up siya ngayon 1.59%, 3.3 million net foreign buy. Macquarie call ang buyer, and then Abacus call yung ating pinaka main seller. Okay? Next, Alter. Nabuhay ba si Alter natin? Hindi ko napansin yung price. Okay. So pinag-usapan siya kasi may setup nga naman siya. Tapos nag-try siya, 'di ba, na mag-break sa MA 100, pero medyo malakas ng konti yung rejection. Pero nonetheless, higher low yung pinapakita ng mga candles natin. Okay? So ascending triangle pa rin naman. Ayun. So dito sa RSI mas madali makita yung galaw ng price action. Tapos may volume siya ngayon Net foreign buy ba yan o net foreign sell? Hindi ko nakita eh. Tingnan natin yung chart natin dito kay Alter. Price action. So nag-up po siya 2.33%. Net foreign is wala. FMS, Unicap ang buyer, and then FMS, Star All yung ating pinaka main seller. So ano lang siya, technical yung niya. Tapos yun nga sinabayan nung mga good catalyst niya. So eto, si Alter nag-secure ng Quezon Provincial Approval for Alabat Wind Farm. So may bago siyang project na itatayo. Yan po yung naging catalyst natin sa kanya. Itong isa si EEI pala. Yung merong catalyst. Okay? So anyway, yun po yung catalyst natin kay Alter, and then okay naman medyo nakawala siya sa danger sign ng trend natin. Okay? And then si EEI, congrats din sa meron yung mga nag-try sa kanya. Although during this time medyo risky, di ba, yung mga stocks natin kasi marami pa rin bumabagsak, pero meron pa rin talaga lumulusot na mga stocks natin. So 5.96 or 6 pesos na lagay natin na resistance. So pwede pang umangat si EI. Okay. So meron siyang, di ba natin napapansin to? Kasi overbought na siya from the last few days. Pero makita mo dito, meron siyang volume. So merong pumondo. So kaya madaling itulak yung price niya. Lalo ngayon medyo mas malaki yung volume niya na pumasok. Okay? Ascending triangle tayo ngayon. 6 pesos yung anticipate natin na pwedeng puntahan nitong CEI. So malakas siya. 5.98%. Walang foreigners. Call Armstrong ang buyer, and then call BDO yung ating pinaka main seller. So support is siyempre doon sa may malapit sa breakout area natin. Okay? So 5.4. And then lastly, si SGP. So hindi pa rin siya nakahanap ng support. And then oversold na siya. So hindi pa rin tapos, no? Ayan. Hindi pa rin natin makita eh. Wala siyang doji sa support. Nag-broken siya dito. So resistance natin to kasi broken nga yung support natin dito sa 7.57. Wala ba tayong support? All-time low si SGP natin. Ayan, 7.4. Medyo mahirap i-trace yung nito. Ano ba pwede natin gawin? Pabaliktad na trend-based Fibonacci. Tingnan natin kung baliktad ba yung drawing ko. Baliktad yung drawing natin. Ayan. So siguro pataas kasi yung inverted dapat yung in-expect ko na lalabas ng chart. So dito siguro. Ayan. So ito yung chart natin sa kanya. So based dito sa inverted Fibonacci natin, saan ba yung start natin? Tama. Ito yung support. Ito yung peak. And then, ito yung next na resistance yan. Okay. So, next na support is, tingnan mo, parang sinundan din niya, no? So, nag-support siya dito last time sa 0.6187, 7.8, tsaka malapit dito sa 7.6. Ngayon, 7.35 na yung next na babantayan ng mga holders natin para kay SCP, which is not a good sign pa rin kasi nga, hindi natin makita yung bottom as of now nitong si SCP. Ang pinaka-trend niya lang talaga is ito, nagre-resist siya dito, and then meron siyang maliit na trading channel na pababa pag sinundan mo yung price action niya. Okay? So tingnan natin kung hanggang dyan lang ba yung galaw niya kasi medyo oversold na rin naman na itong si SCP natin. Hindi pa rin tapos yung yung labas ng mga traders natin sa kanya. So based dito sa price action natin, meron siyang loss negative 2.11. Wala bang foreigners? Ayan, minus 2.2 million. Net foreign sell siya. So, papamanda rin yung pinaka main seller kay
SCP naman. Okay? So, bearish pa rin as of now itong si SCP natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, interesting to see kung ang close ba natin is double checking lang talaga dito sa 6,000 o meron pa tayong false breakdown dito sa area na to. Pero maganda na rin to, no? Kasi wala nang foreigners at then nagtatry siya magkaroon ng support sa 6,000 level naman. Okay? So, hopefully wala na masyadong selling for the next 2 days ng trading po natin. Ayan. So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to para sa mga play to earn games, Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Money Earners, nawala yung Money Earners natin, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing. Sali ka lang po dito sa community naman natin. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.